Sa wakas, 3 araw matapos mapatay ang 44 na pulis sa Maguindanao, humarap na sa publiko si Pangulong Aquino at sa kanyang televised address, lumabas na batid niya ang operasyon. Pero may mga tanong na hindi direktang sinagot ng Pangulo. Ngayon din lang siya nagdeklara ng National Day of Mourning na itinakda sa Biyernes. Saksi, si Lay Alves. Categorical answer lang po siguro. May go signal po ba ninyo yung operasyon po o wala? Sir, can we proceed with the mission? I don't think I was ever asked that question. Tila iwas pusoy ang Pangulo sa tanong kung may basbas ba niya ang operasyong ikinamatay ng 44 na miyembro ng PNP Special Action Force o SAF. Pero sa mismong talumpati bago tanungin ng media, lumabas na alam na niya bago pa ikasa ang mangyayaring pag-aresto sana sa mga teroristang sina Zulkifli Binhir alias Marwan at Abdul Basit Usman sa Mamasapanong Maguindanao. Sa mga briefing na ibinigay sa akin ng PNP ukol sa continuing operation labang kina Marwan at Usman, makailang ulit kong idiniin ang pangangailangan ng tama, sapat at napapanahong koordinasyon. Kung may compliance po nangyari sa atas kung siguruhing may sapat na koordinasyon, parang sinagad po itong very minimum compliance. Kaya nagulat daw ang Pangulo na tapos na ang unang engkwentro sa pagitan ng SAF at ng pwersa ni Marwan nang naabisuhan ng AFP Western Mindanao Command at 6th Infantry Division kaugnay sa operasyon. Hindi man direktang sinabing aprobado niya ang operasyon, sinabi niyang may actionable intelligence o sapat itong batayan. Tukoy na raw kasi ng pulisya, hindi lang ang bayan kundi ang mismong bahay sa barangay Tucanalipaw sa Mamasapano, Maguindanao kung nasaan si Marwan na miyembro ng terrorist group na Jimaya Islamia at Usman na isang Pilipinong bomb maker. Kung hindi aaksyonan ang kalamang ito, maaaring makatakas sina Marwan at Usman at kakailanganin na namang simulan ang mahabang proseso ng paghahanap sa kanila. Pero marami pang lumutang na tanong na ayon sa Pangulo ay aalamin ng binuong Board of Inquiry. Maliban diyan, may binuuring Special Investigative Commission ng MILF, isa sa grupong nakaengkwentro ng SAF nitong linggo bukod pa sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Inaasahan kong sa lalong madaling panahon, mas konkretong patunay ng pakikiisa sa paghahabol ng kapayapaan ang ipapakita ng MILF tungo sa paghahabol ng katotohanan at sa pagpapanagot sa mga may kasalanan. Sa gitna ng bagong gusot, iginiit ng Pangulo na hindi dapat matigil ang pagsusulong sa Bangsamoro Basic Law. Nakataya sa batas na ito ang buong peace process. Kung mabibigo ang pagpasa ng batas sa lalong madaling panahon, mabibigo ang peace process. Sa ulat ng Manila Standard today, kaya raw nasa Zamboanga ang Pangulo nitong linggo dahil sa impormasyon niya tungkol sa operasyon kina Marwan sa araw na iyon. Pagsabog ng isang kotse na ikinasawi ng 2 tao ang ipinunta roon ng Pangulo. Pero ayon sa source ng Standard na isang general na kabilang sa operasyon, inaasahan din noon ng Pangulo na mahuhuli na si Marwan. Sabi pa ng source, si suspended PNP Chief General Alan Purisima na siyang tumutok kay Marwan mula 2005 ang nagplano ng operasyon. Pinayagan daw ng Pangulo dahil si Purisima ang may hawak ng lahat ng intelligence information tungkol kay Marwan. Pero pinakikilo si Purisima ng palihim dahil sensitibo ang operasyon. Ang SAF direkta raw nagre-report kay Purisima na dumidirekta naman umano kay Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. o sa Pangulo. Si Interior Secretary Mar Rojas hindi raw inabisuhan sa operasyon. Humingi raw sila agad ng tulong mula sa Philippine Army pero tumanggi raw ang Army dahil pa rin sa umiiral na ceasefire sa MILF. Nagpasikot-sikot patuloy ang kanilang panawagan. Dumaan pa sa Camp Crame bago makarating sa Pangulo na nag-utos na magpadala ng extraction team. Kinumpirma rin ng isang police officer na source ng GMA News ang pangunguna ni Purisima sa operasyon at pakikipag-ugnayan sa kanya ng nasibak na staff chief na si Police Director Getulio Napeñas. Alam din niya ng Pangulo at ni Ochoa na chairman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang tungkol sa operasyon. Very sensitive kasi itong mga hinahabol natin ng mga tao ito, napakataas yung kanilang connection at saka yung mga kakilala or yung mga network na tinatawag natin. Hindi ko masabi kung maging successful ang operation natin kung mag-coordinate tayo sa MILF. Puna ni ACT-CIS Party List Representative Samuel Pagdilaw na isa sa founding members ng SAF noong dekada 80, nagkaroon ng problema sa chain of command. Hindi dapat siya yung mag-call ng shots. Precisely, suspended siya. Meron siyang liability dyan.
Wala pang tugon sina Purisima at Ochoa sa issue. Itinanggi ng presidential spokesperson na may basbas ng Malacanang ang operasyon. Isa lang ang malinaw sa ngayon, 44 sa pinakamagagaling na pulis ang namatay. Marami sa kanilang mga pamilya naghihintay ng paliwanag, lalo sa kung may dapat bang managot sa nangyari. Mahirap kami. Siya ang breadwinner namin. Sabi niya, magpapakasal siya nito pagbalik niya. Magdedeklara tayo ng isang National Day of Mourning bilang sagisag ng pagdadalamhati at pakikiramay ng ating buong bansa. Sa dami ng mga napatay na pulis, all-out war na naman laban sa MILF ang isinusulong ni dating Pangulong Joseph Estrada, bagay na iniutos niya habang Pangulo pa. Kaya noong taong 2000, bumagsak sa kamay ng gobyerno ang Camp Abu Bakar na pinakamalaking kampo ng MILF. Wala nang dahilan para pagtuloy pa ang twist out yan. Ilang pang buhay bubuwis natin yan. Wala nang ibang magagawa kung hindi girahin at para magkaroon ng tunay na kapayapaan. Taliwas dyan ang pananaw ni dating Pangulong Fidel Ramos na nakipagkasundo noon sa Moro National Liberation Front o MNLF. The complete final closure of this peace process may not happen during his term of office. But as good Filipinos, let us all help in making it happen. Ako si Lay Alves, ang inyong saksi.